My first question is for Derek Me. So, you've said this in interviews na pag ikaw gumawa ng film, gusto mo talaga iba, iba at out of your comfort zone. So, how do you think this will push you out of your comfort zone? I've never made a horror film na mas folklore focused, no? And hindi rural yung setting. I mean, even yung Erie kasi one location lang eh. Sa ano lang kami, parang convent. And then the later very contained. Siguro birdshot na yung parang medyo rural, no? Pero hindi horror yun, mas mystery thriller. So, this is different and iba rin yung shooting style dito. Parang without, spoiling yung treatment, parang iba rin siya. And I always make sure na every project may iba kaming ginagawa kasi parang dun rin kami nag-enjoy as artists, no? So yun, for me it's a different process and it's also a different collaboration kasi Evolve and Viva, and I'm working with my cousin again, si Ray, Gawad Urian winner and screenwriter for this, so it's a good collab with her. And yeah, parang ako, I like playing around with genres. In fact, even the movie before this, gumawa kami ng esports drama na mas wholesome, yung Friendly Fire na we're still in post. So hindi talaga kami nagsistay in one genre kasi ang saya eh. Saya mag-change and we don't wanna parang just use what works lagi. Kasi lalo na if you have the opportunity with the trust of a studio who can finance what films you wanna pursue, syempre we don't wanna waste that chance and we wanna try different things. And parang, film is very subjective, no? Like, good film, bad film, diba? Ang binary nun eh, depende sa viewer. Pero what we try to strive for is always make it a interesting film. I think yun yung mas important, no, na may intrigue and may fresh element siya, whether it's the combination ng cast or it's a new genre na hindi na-tackle locally. I think that's what makes it work, yung parang novelty nun that intrigues viewers na if you wanna be part of the conversation, then you go out and see that film, no, and form your own opinion. So ako, ganun lagi, like, we go for the interesting material. Okay. So my next question is for the cast. Kasi rural setting, then folklore-based horror. So I wonder, gusto ko malaman kung ano yung beliefs niyo doon, personal beliefs niyo doon. I know some of you have parang live in the province. Nadine also, you're somewhat based diba in Siargao. So I wonder if na-expose ba kayo sa ganitong mga superstitious beliefs, and ano yung mga tingin nyo? Do you think they exist or ever? Sige, let's start with Wilbert. Oh, yan. Okay. Personally po, medyo exposed po ako sa ganong belief. Kasi galing po sa probinsya namin sa Hagonoy, Davao del Sur. And then, ayun po, niniwala po ako dati. Pero ngayon kasi hindi ko alam kung maniwala ko po ba. Pero dati yun yung parang, ang tawag sa amin kikik. Kikik tawag doon. So parang, may parang malaking bird daw. So pag may narinig mo parang, kikik, gano'n. So parang, habang lumalakas yung boses, ibig sabihin lumalayo. Habang humihina, malapit. So pag gano'n, yung tatay ko lumalabas sa bahay, tapos may itak. Tapos sumisigaw-sigaw siya na parang, ano, gano'n. Pero hindi ko maginawa yun. So ayun po. Okay. Ako naman po, may mga naririnig akong mga kwento from people, from my relatives from the province. Minsan yung lola ko po nagkukwento. Yung usual ng mga engkanto, ganon. May mga friends din ako na taga dito sa Manila na yung parang naliligaw daw sila, tapos nagbabaliktad ng damit, makakabalik ng bahay, yung mga ganon. Pero personally po kasi wala pa akong experience. But I kind of believe kasi na meron talaga, kasi parang sa laki ng mundo, feeling ko naman hindi lang. Much like aliens, ang laki-laki ng mundo. So I don't think na tayo lang yung nandito. Yeah. And I also believe in spirits, kasi it's also energy just the same. So yun po. Pero hindi pa po ako nakaka-experience. Okay, Bea. Thank you. Thank you. Ako po, si mama rin kasi medyo
laking province din. And siguro kapag Pilipino, medyo may ganun talagang may mga beliefs din talaga na hindi maiwasan. Kasi yun yung paglaki natin, yun yung mga tinuro sa atin. Ako, medyo naniniwala po ako, para sa akin hindi naman masama. At saka simple things like yung nagtatabi-tabi po, yung mga ganun kapag may taping, let's say, sa mga bundok, ganyan, gubat, yung kapag uuwi na tayo, ma, tara na, tayong dalawa lang dito sa sasakyan, wala tayong ibang kasama, ha? Yung mga ganun, kasi baka hindi sumunod, baka sumunod sa'yo, yung mga ganun. Pero para sa akin, while walang masama na maniwala sa mga ganun, para sa akin, kailangan mas stronger yung faith mo. Yan po. JJ. Ako po, kagaya po ng sinabi ni Ate Bea po na kapag marami daw pong puno, kailangan daw po magsabi ng tabi-tabi po. Tapos po, kapag naliligaw daw po, kailangan po baliktadin yung damit. Tapos kailangan daw po, tuwing pupunta ka po sa mga bundok, kailangan daw po may kasama ka po kasi po, baka po may mga iba ka po makita doon. Tapos yun lang po. Thank you po. Ang cute. Okay, thank you. Interesting discussion right there. Maraming salamat, Miss Natalie.